Hello mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Pagbati po galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid. At dumiretso na po tayo sa ating talakayan mga kapatid. Ito pong si Shelo Magno, na ginamit po ang issue po ng vice cam mga kapatid. Naging popular. At pagkatapos po ngayon ay isa po sa nananawagan na po. Alam naman natin na mga ito ay mga talagang pro-Duterte. Ito talaga yung mga anti-Duterte itong mga ito. Noon pa natin yan. Ginamit si Kong Ungab, ginamit si Atty. Vic Rodriguez, ginamit si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa issue po ng vice cam, sinakyan at nagpopularidad. At ngayon po ay sila na po ay nananawagan po sa impeachment po ni Vice President Sara Duterte mga kapatid, dahil nga alam natin na ilang beses na po sila nag-conduct at sinama po nila ang issue po ng vice cam. Yung vice cam issue sinama po nila, pati po ngayon yung pananawagan po kay Vice President Sara Duterte na ipa-impeach. At alam naman natin na 2 beses po silang nag-rally. Yung isa po na last na ginawa po sa simbahan na wala pong nangyari mga kapatid, at ngayon po sumisigaw sila na para daw po sa anti-corruption daw po itong gagawin nilang rally. At bakit po hindi si Pangulong Bongbong Marcos at ipanawagan nyo? Bakit si Vice President Sara Duterte ang gusto nyong ipasipa? Hindi naman si Vice President Sara Duterte ang pumirma nitong vice cam na to. At bakit mo binabanatan, Shelo Magno, si Vice President Sara Duterte? Ang banatan mo si Martin Romualdez. Banatan mo si Chis Escudero, si Grace po. Dahil yung mga yan, masyado kayong halatang halata. Halatang halata kayo, sa mga pinagagagawa nyo. Ikaw, Shelo Magno, masyado kang ginamit ang issue ng vice cam na ito. Ang tunay na may problema dito, si Bongbong Marcos, ang palasyo ng Malacanang, si Lucas Bersamin, si Grace po, si Chis Escudero, na patuloy na nagiging bulag. Isama mo na si Risa Hontiveros na mga nagbubulag-bulagan dahil sa pera. Alam natin ang tunay na nangyayari. Bakit patuloy mo pinagtatakpan, Shelo Magno? Bakit mo ginamit ang issue ngayon ng vice cam na ito, na ikaw ay popularidad. At ngayon ay binabanatan mo at sinama mo na sa rally nyo. Nagulat kami, nag-post ka. At nakalagay doon ang isa sa pinapanawagan nyo. Bukod sa vice cam na ito ay ang pagpapatanggal at pagpapasipa kay Vice President Sara Duterte. Nako. Kayo kaya ay magtagumpay kaya kayo? Magtagumpay kaya kayo sa inyong mga hangarin at sa inyong ininanais? Tignan natin kung saan makakarating ito, at titignan namin at bibilangin namin kung ilan ang mahahakot nyong tao dito, Alam naman namin na kayo ay sama-sama dito. Ikaw, si Laila de Lima, Risa Hontiveros, Rowena Guanzon, at si Trillanes. Tignan natin kung saan naabutin. Kayong mga makakaliwang grupo, Isama mo na si Franz Castro. Kayo magsama-sama kayo dahil kayo lang naman ang sumisigaw. At gusto mo makuha ang simpatya ng mga Marcos loyalists. Titignan natin kung ang sinasabi nila na ang nagpapanalo kay Vice President Sara Duterte na ay isa ang Marcos loyalist. Sige, tignan natin kung gaano kayo karami. Yung isinisigaw nyo, nakita ka agad ng taong bayan, Shelo Magno, dahil sa ginawa mong post. Buti na lang maaga kang nag-post na isa sa pinapanawagan mo ay si Vice President Sara Duterte. Nag-backlash ang mga DDS. Sana sasama sa rally nyo, Kung ang panawagan nyo lang talaga ay anti-corruption sa government ng vice cam. Malamang siguro makuha mo ang simpatsya ng mga DDS dahil inilagay mo nga doon na isa si Vice President Sara Duterte sa tinasagawaan nyo, idinadamay nyo, na gusto nyong masipa si Vice President Sara Duterte at yun ang isinisigaw mo ngayon. Nag-backlash ang mga DDS. Dapat maraming DDS na sasama dito, Dapat sana maraming madudbudol to. Buti na lang, Shelo Magno, maaga pa lang ay nag-post ka na. Kung marami ang nagising, ngayon, inaatake ka ngayon ng inaatake. Inatake ka ng inatake ngayon sa Facebook. Dahil nakita ng tao kung ano ang intention mo matapos mong sakyan itong bycam na to, Na ang tunay na may pakanay ang palasyo ng Malacanang nang sila ngayon ay dumidepensa sa problema at labas sila rito sa problema ng bycam report na ito. Na sinasabi ni Lucas Bersamin ay wala silang kasalanan dito. Ang sinisisi nila ay ang Congress.
ang both Congress, ang Senado at ang Kamara de Representante. Pero bakit Shelo Magno hindi mo banatan? Bakit hindi mo banatan si Martin Romualdez? Na isa sa may pakana nito, si Chis Escudero, banatan mo. Diba? Para tuloy na paghahalataan saan kaya manggagaling no ang perang ibubuhos nila dito sa rally na ito na anti-corruption kuno. At ang sabi nila doon sa kanilang inilabas na kung ano daw ang panawagan nila ay papanagutin daw ang Marcos at Duterte. Panagutin ang Marcos at Duterte at ipa-impeach si Vice President Sara Duterte na nadamay po dito sa panawagan nila na ikinagalit po ng marami mga supporters ng DDS, mga kapatid. At tayo po mga kapatid, aantabayanan natin ito at tignan natin kung gaano kadami dahil dami nilang inilagay doon ng mga grupo na sasama. Andyan ang Bayan Muna, andyan ang ACT-Teacher Party List, nandyan ang LP, kung sino-sinong grupo, andyan ang Magdalo. Ang daming grupo na nakalagay doon, hindi lang yata 20 to 30 groups ang nandoon na sasama dito sa gagawing rally nila. Tignan natin kung mapupuno ang EDSA dito sa gagawin yung panawagan, ay lalo na nilabas nyo ang impeachment at gusto nyo ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Imbis na makakakuha kayo ng simpatya dahil dito sa BICAM na to, makakakuha kayo ng maraming simpatya. Wala. Mukhang na-boycott dahil nga nalaman din ng maraming tao na alam naman natin na marami ang hindi pabor na gustong ipatanggal si Vice President Sara Duterte, no? At hindi pwedeng magharing uri ang mga gahaman at ganid sa kapangyarihan nitong si Martin Romualdez at si Chis Escudero, mga kapatid, na patuloy ang pag-atake kay Vice President Sara Duterte ng kanilang mga kaalyado sa politika, mga kapatid. At talakayin natin, ito pong si Drilon, na matagal na pong nahimlay, ay bigla pong nabuhay, mga kapatid. Itong si Drilon na matagal nang natutulog sa babuyan, ay biglang nagising. Bigla po siyang gumising ngayon at inaatake niya po si Vice President Sara Duterte at si Pangulong Rodrigo Duterte na wala daw pong kinalaman at wala daw pong alam. Ikaw Franklin Drilon, itigil mo na lang yan. Matulog ka na lang. Ang tagal-tagal mo nang nananahimik, Drilon, at bakit ka ngayon gumising? Bakit ka ngayon nagising sa iyong pagkakahimlay, Nakakala namin matagal ka nang pumanaw at ngayon ay lumalabas ka para atakihin ng mga Duterte. Oh my goodness ka, Drilon, kahit anong gawin mo, ipahinga mo na lang yan. Kayo mga dalawan, kahit anong gawin nyo, atakihin nyo man ang atakihin ng mga Duterte, kaliwat kanan nyo mang batikusin, ay hindi pa rin kayo. Wala pa rin makalulusot. Swerte nyo na, na sa ngayong halala ng 2025 ay may makakalusot sa inyo. Ngayon pa sa mga nangyayari ngayon na nagiging sarswela na ang lahat, maraming nadamay dito sa mga isyong ito. At ang daming mga politikong naglalabasan, at nagpapakita ng simpatsya ngayon. Atakihin nyo! Si Bongbong Marcos ang atakihin nyo. Hindi si Pangulong Rodrigo Duterte na nagsiwalat nito, na pinanigan ng maraming Pilipino ang tunay at lumalabas po talaga ang tunay na problema at nakikita talaga nila kung ano talaga ang katotohanan tungkol dito sa BICAM na to. Napilit yung pinagtatakpan kayo mga dilawan. Ikaw, Shelo Magno, Tignan natin kung saan makakarating ang hinahanap nyong mga gulo na ito, na mga problemang ito. Tignan natin kung hanggang saan naabot ang gagawin yung pagrarally, kung makakalikom ba kayo ng milyon. Sa panawagan natin. Ito po sinasabi natin na talagang dadami po talaga ang mga magrarally at magpaprotesta sa mga darating na araw, At magpapaligsahan at maglalaban-laban at iba't ibang grupo, mga kapatid, Kaya wala na tayong magagawa dito, Ultimo si Drilon nga na matagal nang nananahimik, biglang nabuhay. Biglang nabuhay at nag-umepal na naman ngayon na sumasawsaw na naman sa issue. Diba? Matagal ka na nagpahinga sa politika. Bakit ngayon bigla kang nabuhay? Itake mo na naman si Duterte at sabihin mong walang alam. Walang alam dahil ang alam lang ay 6 na taon na pagkakapsi. Buti nga si Pangulong Rodrigo Duterte naging presidente. Na ikaw ba? Anong nagawa mo sa Senate of the Philippines? Na ilang taong ka sa Senado, ano ba ang naitulong mo sa mga Pilipino? Na ilang taong kang nanungkulan dyan? Na patulog-tulog ka lang na habang nagse-session papikit-pikit lang ang mata mo. At ngayon ay nag-uumepal ka na naman at sumasawsaw ka na naman sa issue pampolitika. Drilon, kahit anong gawin mo, wala na kayo.
matagal nang nilusaw ang pangalan mo, lalong-lalo ka na Drilon, no? Kaya ngayon nadadagdagan na, mukhang nadadagdagan ang mga kaalyado ng mga Liberal Party dito sa Senado, no? Kaya tignan natin kung saan tatakbuhin at saan naabot itong mga buwaka ng mga hindot na ito, no? Kaya kayo mga kapatid, ano po ang masasabi nyo rito, no? Kay Shelo Magno sa ginagawang pag-epa nito ni Shelo Magno at itong Drilon na ito, no, na sumasawsaw na naman sa issue pampolitika ngayon na biglang nabuhay, no? Diyos ko, ano naman kaya ang gustong iparating nito? Drilon, itulog mo na lang yan. Wala nang nagmamahal sa inyo, no? Kayo mga kapatid, ano po ang gusto nyong iparating sa mga isyong nangyayari sa ating bayan? Mag-comment ka lang po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsuporta at panonood dito po sa Politika Artista PH.